Gusto kong makita ng lahat ang resulta ng pagpapakabata mo noong kabataan. Sino ang magliligtas sa akin? Ayokong mawala ang sanggol ko. Sino ang may lakas sumipo? Sa ginang ng Grey Corp? Stella? Hindi pa ba siya estudyante? Napakabata pa niya. Pero buntis na siya. Sino ang nakakaalam? Pumunta siya rito para magpa-check up. Pero nag-iisa siya. Hindi ko pa nakikita ang ama ng kanyang dinadalang sanggol. Anong sinasabi mo? Huwag mong isipin di kita naririnig. Stella, problema? Ayos ka lang? Ayos lang ako. Tara na, Celine. Stella, malapit na ang iyong due date. Ayaw mo sabihin sa nanay mo? Huwag kang magsalita. Papatayin ako ng nanay ko. Sige, hindi ako magsasalita. Celine, sasagutin ko ang tawag. Pwede bang pumila ka rito para sa akin? Tawagin mo na lang ako. Tigil na sa pagbibilang, Ma, hindi ito sapat. Bukod pa rito, pakakasalan ko ang anak na babae ni Mr. Scott. Gusto nila ng 100,000 na dote. Saan ako kukuha niyan? Narinig ko hanap ng asawa ang matandang kapitbahay. Handang magbayad ng 200,000 na dote. Magandang estudyante si Stella sa universidad. Perpektong kandidato siya. Ang talino mo, Chad? Tatawagan ko siya? Oo, Okay. Hello, Ma? Stella, kailangan mong umuwi ngayon. Inayos ko na ang kasal mo. Kaksizata, nola na dote. Sa susunod na linggo. Ano? Hindi ako makakauwi ngayon at hindi rin ako makakapagpakasal. Bata ka, lumalaban ka sa akin? Kung hindi ka uuwi, pupunta ako sa universidad at kukunin kita. Stella, nandyan ka ba? Oras na para sa pagsusuri. Hinahanap ka ng doktor. Anong pagsusuri? Stella, buntis ka ba? Ma, hindi talaga ako makakauwi ngayon. Binabaan ako ng gagamit na yon. Buntis din siya. Sunduin natin siya. Halika! tara na. Sumasakit ang tiyan ko. Ang sakit. Jerry, tingnan mo. Ang ganda ng babaeng ito. Nakita mo? Ang ganda. Lola. Hindi ako interesado sa mga mayamang babaeng ito. Dagdag pa, baog ako. Allergic ako sa babae. Hindi ako nagmamadaling magpakasal. 38 ka na. Hindi ka nagmamadali? Wala akong pakialam. Pupunta ka sa blind date ngayong araw. Umalis ka. Menor de edad ka siguro. May VIP na nagpareserba ng buong lugar. Umalis ka. 19 na taon na ako. Naghihintay si nanay sa loob. Papasukin mo ako? Isa ito sa mga hotel ng Grey Corp. Tingnan mo ang suot mo. Hindi ka pwedeng pumasok. Kaya, ganito ang seguridad sa Intergalactic Hotel. Trato sa mga bisita. Mr. Gray, sorry. Papapasukin na namin siya. Kaya, itong lalaki ay ang sikat at kilalang CEO ng Grey Corp, Jerry Gray. Walang hiya ka. Nanay. Bakit ka nagpapagala-gala? Pumasok ka rito. Tara na. Nanay, Si, Sinabihan na kitang maagang dumating. Pero huli ka pa rin. Naghihintay ang kapatid mo at ang panauhin. panauhin? Anong panauhin?
Huwag kang masyadong magsalita. Ito, inumin mo ito. Ano ba kasing laman yan? Huwag mag-alala, inumin mo yan. Ayoko. Drink up! Chad, Gawin mo lang ang sinabi at uminom. Bakit ka nagtatanong ng marami? Tara na! Pumasok ka na. Pagbutihin ang trato sa panauhin, siya nobyo mo. Stella, ipinangako nila 300,000 regalo sa kasal kung magbuntis ka. Nanay Chad, pakawalan ninyo ako. Maghuhugas ako ng pinggan at maglilinis ng banyo. Natatakot ako. Relax ka lang, baby. Magiging malumanay ako. Takbuhan? Gusto ko iyan. Huwag mong subukan. Lumayo ka sa akin. Huwag kang maglakas loob. Lumayo ka sa akin. Naku, bakit ako nahihilo? Ano ipinainom sa akin ni Nanay at Chad kanina? Kalahati ka pa lang. Anong ginagawa mo? Lola, ulitin ko ang sasabihin ko. Wala akong interes sa mga babaeng yon. Hindi mo na kailangang mag-ayos ng iba pang blind dates. Pinapatay mo ako sa katigasan? Makinig ka, Lola. Magiging maayos ako mag-isa. Huwag ka nang mag-alala. Salbahe ka. Sige, pumasok ka na ngayon. Masakit ang lahat. Hindi ba ito yung babae sa hotel kanina? Hindi ba siya yung lalaking nagligtas sa akin kanina? Ayos ka lang ba? Nakikiusap ako. Iligtas mo ako. Ayos ka lang ba? Akala ko ayaw ko sa mga babae. Pero bakit ang gaan sa pakiramdam nang nasa yakap ko siya? Gino, iligtas mo po ako. Ilang taon ka na? Alam mo ba ang sinasabi mo? 19 na taong gulang na ako. Matanda na ako. Siya. Baka pwede kong subukan. Huwag mo nang alalahanin. Baog ako. Hindi ka magbubuntis. Ginoo? Ito ang hotel. Bakit ako hubad? Ito ay... Anong klaseng hotel ito? 3,000 dolyar bawat gabi? Ginoo, hindi ko kayang bayaran ito. Pwede bang pahiramin mo ako ng pera? Magkano? 3,000 dolyar. Tapang mo. 3,000 dolyar. Minamaliit kita. Telepono. Tapos na ngayon.
Mula ngayon, magkanya-kanya na tayo. Ng landas. Stella, nandoon ka ba? Stella? Masakit. Bakit ang dami ng dugo ko? Hindi ako maaaring manganak sa banyo, di ba? Stella? Stella? Ayos ka lang ba? Ikaw. Bakit ka dumudugo ng labis? Nakunan ba? Bilisan mo. Dalhin mo ako sa doktor. Tara na. Sa kwarto na to, kabuuang 300 doktor-doktor ay inupahan ng ospital na ito na pag-aari ng Grey Corp. Ginoong Grey, ano ang nangyari? Ginoong Grey? Wala. Mali siguro ang nakita ko. Ipagpatuloy ang ulat. Ngayon, 30 milyong dolyar. Doktor, tulong, buntis, dumudugo, bilis! Nantog lang siya. Bilisan mo. Emergency. Pamilya ang pipirma. Alamin ang ama. Oh. Dr. Lawson, narito ang resulta ng eksaminasyon. Ama niya ang CEO ng Grey Corp, Ginoong Grey. Sigurado ka? Bilisan mo. Tawagan si Ginoong Grey. Hello! Ang numerong denial mo! Di ko maabot. Tatawagan ko na lang si Ginang. Gray Sr. Minamahal na Diyos, pagpalain mo ang mga Gray ng aming anak. Hindi tayo maaring walang tagapagmana upang ipagpatuloy ang lahi. Hello? Ano? Sigurado ka? 11 taong gulang? Stella Page siya? Dinala niya si G. Gray? Naipadala na ang results. Pasyente, nagdudugo. Hindi namin maabot si G. Gray. Kailangan niyang lumagda para sa operasyon. Sige nang. Grace niya ay nananalangin. Sasabihin ko sa kanya agad. G. Nang, Grace niya. Ano yun? Di mo ba nakikita na nananalangin ako? Bakit ka dumating? At kinambala ang kapayapaan ng Diyos? G. Nang, Grace niya. Ang mga Gray ay may tagapagmana na ngayon. Grace niya. Sabihin mo ulit. G. Nang, Grace niya buntis si Stella Page sa anak ni G. Gray pero mabigat siyang nagdudugo. Kailangan nila si G. Gray doon ngayon. Ayos. Tunay na totoo ang Diyos. Nasaan si Jerry? Sinusuri niya ang ospital ngayon. Kumukuha ng update. At ito rin ang ospital na ito. Sige. Pumunta na tayo doon. Itong pasaway ay humahadlang sa pagdating ng aking apo. Hahanapin ko siya. Nakontak mo na ba ang pamilya? Tumawag ako. Papunta na si Ginang, Grey Sr. Maghintay. Hindi tayo pwedeng maghintay. Malubhang nagdurugo ang pasyente at buntis siya ng 6. Ano? 6? Problema, G? Gray? Wala. Ang puso ko lang ay sumasakit. Kakaiba iyan. Bakit biglang sumasakit ng malala ang puso ko? Sabi mo ito ang ospital? Ito na. Nakita ko ang medical report sa kwarto ni Stella. Sigurado ako. Sige. Ang puta mong kapatid na babae, pinilit niya ako gawin ito. Nawala lahat ng regalo sa kasal. Nasa ospital siya. Saktan natin para mawala ang bata. Tara na. Gang, Gray Sr. Lola? Lola. Salbahe ka. Manugang kong si Stella Page. 8 buwang buntis. Nagdurugo sa ospital. May mangyari sa kanya. Pananagutan mo. Sinabi mo bang buntis si Stella? Sinabi mo bang buntis si Stella? Ginoo, hindi ko ito kayang bayaran. Pwede mo ba akong pahiramin ng pera? Magkano? 333. Ang tapang mo, kaya 3,000K. Minamaliit kita.
Lola, bawag ako. Bakit sigurado kang anak ko dala niya? Mr. Gray, talagang dinadala ni Stella ang iyong anak. Kung hindi ka naniniwala, tingnan mo lang ang DNA test na ito. Magsalita ka. Mr. Gray, $3,000 lang ginamit sa $30 milyong na ipinadala mo para sa Intergalactic Hotel. Ibinabalik ang natitirang halaga. Hello? Mr. Gray, urgent. Mr. Gray. Narito ang ina at kapatid niya para saktan ang kanyang anak. Dalhin siya pa uwi. Stella. 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 Pamilya niya ba? Kami nga, anong ginagawa niyo sa anak ko? Bakit malaki tiyan niya? Bakit malaki tiyan niya? Ilan na buwan niya? Buntis siya, pero malakas ang pagdugo. Baka makunan. Pirmahan ang paunawang ito. Kapag napirmahan na, pwede na siyang operahan. Dugo? Maaaring mawala ang sanggol? Patingin yan. May panganib, pero kung pipirma kayo agad, maliligtas namin. Siya at ang sanggol. Ano ang nangyayari? Sinong nagsabing ililigtas namin ang sanggol? Wag. Hindi! Ginoong Gray, ligtas si Stella. Narito ang kanyang ina at kapatid para saktan ng kanyang anak. Huwag mo kong hipuin! Matanda na ako. Wala kang magagawa. Nanay? Chad? Bakit kayong dalawa ay narito? Kung hindi kami dumating, nanggugulo ka na sana. Buntis ka na ng 8 buwan. Pero itinago mo sa akin? Paano kita ibebenta kung nanganak ka? Eksakto. Naghintay ako para ibenta ka. Para may pambili ng regalo sa sariling kasal. Nanay, ito ang laman at dugo ko. Kailangan kong ipanganak siya. Ipanganak? Managinip ka. Nagluluwa ka ng dugo. Wala nang pag-asa. Ngayon, makita natin kung sino ang may lakas ng loob na iligtas ang patay na sanggol. Chad. Bantayan mo ang pinto. Tingnan natin kung sinong may lakas sumaklolo sa kanya. Sige, umalis ka na. Tumigil ka. Lumabas ka. Iligtas mo ako. Iligtas mo ako. Iligtas mo ang sanggol ko. Anak ni Jerry Gray ito. Ginoong Gray? Ano? Chad Page. Ayaw tumigil talaga? Ngayon malalaman mo kung gaano kalakas ang disiplina ng pamilya. Ginoong Gray, dahan-dahan. Tumahimik ka kung gusto mong mabuhay. Stella, Ginoo, tulungan mo ako. patawad. Titiyakin kong uuwiin kita. Malandi, malibog, at walang hiya. Gusto kong makita ng lahat ang resulta ng pagpapakabata mo noong kabataan. Sino ang magliligtas sa akin? Ayokong mawala ang sanggol ko. Sino ang may lakas sumipo? Sa ginang ng Grey Corp? Stella? Sir, ayos ka lang? Ayos lang ako. Paumanhin. Huli na ako. Paluin si Mr. Gray? Gusto mong mamatay? Mr. Gray? Anak sa labas ni Stella si Jerry Gray? Jerry Gray? Hulihin sila. Sagipin mo ako. Sagipin mo ako. Stella, sagipin mo ako. Ako ang nanay mo. Mr. Gray, wag. Bayaw ko. Kasalanan ko. Baliwalain mo na ako. Maawa ka sa bayaw mo. Sino nagbigay sa'yo ng karapatan? Ang tawaging bayaw ko? Si Mr. Gray. Kasalanan niya. Hindi ko. Kung kailangan mo, ilabas mo sa kanya. Ikaw. Hindi kasalanan mo? Sa tingin mo, maniniwala ako sa'yo. Ang kamay ko. Aking kamay. Masakit ba yan? Ngunit wala iyon kumpara sa kung ano. Ang dinanas mo kay Stella. Ipakita ang tunay na pagbugbog. Hindi nila maintindihan. Kung hindi nila maranasan ng personal. Tara na.
Stella, ako ang iyong ina. Tao ka pa ba kung ganito mo ako tratuhin? Stella. Stella, walang kwentang bystander. Kalat ka. Tumahimik ka. Huwag gambalain. Si Miss Page. Gusto mo na magsimula? Masaya ako diyan. Tara na. Stella, Sir, Alam ko ang sasabihin mo. Ngunit Stella, kung maaapi ka muli, kailangan mong matutong lumaban. Ito ang unang aral sa paglaki. Stella, payat mo, magiging nanay ka. Kaya, kumain ka ng higit pa. pero estudyante pa rin ako. Hindi pa ako nakakapagdesisyon kung ipagpapatuloy ko ang pagbubuntis. Ako. Ang ibig kong sabihin ay, hindi ko inakala magkakaroon ako ng anak. Isang anak? Pero ako ay nagdadalang tao. Ikaw na naman? Kaya, nandito na ang tatay. Halika na, tingnan natin. Pakiusap, doktor. Kumusta po, doktor? Ina, sanggol maayos? Maayos ang ina. Ito lang, Ang sanggol? masyadong mahina at payat ang ina at kakaranas lang ng pagkabigla. Dagdag pa, marami siyang sanggol sa sinapupunan, kaya hindi sila stable. Kailangan niyang magpahinga. Ano? Napakaraming sanggol? Hindi mo alam? Anong klaseng ama ka? Hindi mo alam kung ilan anak niya? Kung gayon, Doc, pwede ko pa kayong tanungin kung ilang anak si Stella. Maligayang bati, bungangera ang asawa mo. Buntis siya ng 6 na anak. Stella, totoo ba ang sinabi ng doktor? Totoo. Ako. Gusto kong sabihin sa iyo nun. Pero wala akong pagkakataon. Gang, Gray Senior, Gray Baog, hindi nagagamot ang kalagayan. G. Gray, likas na kondisyon. Hindi kita matutulungan. Pasensya. Ang ganda nito. Stella, ikaw ang aking swerteng bituin. Nandito pa ang doktor. Ilapag mo ako. Oo. Oo. Doctor, ang sanggol. May hindi stable na posisyon. May dapat ba akong tandaan? Iwasan ang biglaang paggalaw. Halimbawa, ang pag-ikot sa kanya tulad kanina. Maraming salamat. Ako, kailangan kong sagutin ito. Hello? Jerry, kailan mo dadalhin si Stella pa uwi? Paige, mag-ingat. G, Sima, pupunta ba tayo sa tirahan ng mga Gray? Bakit mo ako dinala rito? Again, Paige G. Gray, nais ko magkaroon ka ng lahat ng nararapat sa'yo. Dito, naghihintay si G. Gray sa inyo. Gang! Paige ka? Sundin mo ako. Pinili ni G. Gray ang mga ito para sa'yo. Nagustuhan mo ba? Para sa akin ang lahat ng ito? Sa palagay ko hindi ito bagay sa akin. Naiintindihan. Humanap tayo ng iba. Dito po! Ang buong mall na to ay pag-aari ng Gray Corp. Sabi ni G. Gray, pumili ka na gusto mo. Hindi. Hindi na kailangan yan. Sapat na ang nandito. Sapat na ito. Bakit hindi mo to subukan? Kukuha ako ng mga aksesoryang bagay dito para sa'yo. Masyadong mahal ito.
Maaabot ako ng maraming taon para kitain ang halagang ito. Iba't ibang mundo tayo. G. Gray, sinusubukan ni Ganang. Page ang mga damit. Hindi ko inasahan si Stella na magmukhang napakaganda kapag nakaayos ng ganito. Ginoong Gray, bakit ka nandito? Nandito ako para panoorin kang magsukat ng mga regalong pinili ko para sa'yo. Ginoong Gray, ang sarap ng relasyon ninyo. Hindi ako asawa niya. Sa ngayon, Ibig bang sabihin niyan ay nilayo niyang pakasalan ako? Stella Page, nakakatawa. Nagdadala ka lang ng mga anak niya. Paano mo maiisip na maging asawa ng CEO ng Gray Corp? bagay sa'yo ito. Pumili ako ng ilan pang iba. Subukan mo rin ang mga iyon. Sige, huwag mong kalimutang buntis ka. Dahan-dahan. Tulong. Opo, Ginoong Gray. Ipadala lahat ng damit, aksesorya, at bag na sinukat niya ay padala sa bahay ko. Sige, Ginoong Gray. Ginoong Gray, napakamahal ng mga ito. Hindi ko matatanggap ang mga ito. Ang halagang ito ay wala para sa Gray Corp. Kung nakakaramdam ka pa ng panggigipit, iturong mo sila bilang mga pasulong na regalo para sa mga sanggol. Sige? Gaya ng inaasahan, mabait lang siya sa akin dahil nagdadalang tao ako ng kanyang mga anak. Ano ang iniisip mo? Gabi na makipagkita tayo sa aking lola. Sige. Tara na. Si G. Gray, nagdadala. Kay Bibro Page pa uwi. Bahagi na siya ng sambahayan mula ngayon. Pakitungguhan mo siya. Pinakamataas na pag-aaruga at paggalang. Walang puwang sa pagpapabaya. Naiintindihan? Huwag mag-alala. Maayos na. Nandito ako. Lola, nakauwi na kami. Anak kong minamahal, marahil ay pagod na pagod ka. Halika, dapat kang magpahinga. Lola, siya. Magpatuloy ka sa iyong mga gawain. Bali sa signal. Gray Senior. Ang mga Gray, sa wakas, ay makapagpapatuloy ng kanilang lahi. Pinakamamahal sa niglang. Gray Senior. Higit sa lahat. Alam ba ni Lola na si Stella ay nagdadalang tao ng 6? Hindi pa niya alam. Kung malalaman niyang buntis si Stella, hindi ng isa, kundi ng 6, masayang masaya siya. Baby Page? Gray Senior, bakit nila ako binabati? Huwag mo silang pansinin. Stella, pasok na tayo sa kwarto. Mary. G. Gray. Buntis si B-Flat Page. Alagaan mo siya. Nakuha ko. Sabihan ko sila na bigyan siya ng atensyon. Salamat. Stella, hindi na bata si Jerry. Sa pagpapakita ng pagmamahal, bata ka pa. Subukang maging mas mapag-unawa. Sige. Mrs. Gray Senior, hindi totoo yan. Napakabait sa akin ni Mr. Gray. Kakabili niya lang ng bestidang ito para sa akin. Anong inosente at simpleng bata? Nasiyahan siya sa maliit na kilos. Tama ang desisyon ko. Stella, regalo sa kasal ko. Itago mo. Mrs. Gray Senior, sobra naman ito.
Hindi ko to matatanggap. Maliit na tanda mula sa akin. Itago sa ligtas na lugar. Masyadong mahalaga. Sige. Tanggapin mo ang regalo ni Lola. Ituring mo itong tahanan mo. Wala pang sinuman. Mabait sa akin. Sa buong buhay ko. Pwede pa talaga akong magsimula na ituring silang pamilya ko. Ang tagal na nating nag-uusap. Siguro pagod ka na. Magpahinga ka na sa itaas. Mary, On my way. pagod na si Miss Page. Samahan mo siya sa itaas para magpahinga. Opo. Jerry, ano pang hinihintay mo? Samahan mo siya sa itaas. Sigurado ka bang para sa akin ang kwartong ito? Ms. Page. Pumunta si Mr. Gray sa mall para pumili ng mga bagay dito sa kwarto. Mary, hindi mo na kailangang banggitin ang bawat detalye. Ano sa palagay mo, nagustuhan mo ba ito? Mr. Gray? Ano ang problema? Bakit ka umiiyak? Mr. Gray, salamat. Hindi pa ako nakaranas ng napakagandang pakikitungo dati. Sinabi ni G. Gray na hintayin ko siya sa kwarto. Hindi niya iniisip na gawan ako ng masama. Diba? Stella Page. Tigilan mo yan. Ginoong Gray, Nasa pinto si Lola. Pinapanood niya. Magpanggap ka kasabay ko. Mukhang maganda nga ang takbo ng relasyon nila. Nakakataba ng puso yan. Panahon na para paalalahanan sila tungkol sa kanilang plano sa kasal. Ginoong Gray, nandyan pa ba si Ginang Gray Sr.? Magpatuloy ka pa ng kaunti. Ayos ka lang ba? Kukunin ko ang doktor. Ginoong Gray, kapit lang. Karaniwang sintomas ng pagbubuntis. Ayos lang ako. Sige, kung gayon, sabihin mo agad sa akin kung masama ang pakiramdam mo, okay? Magpahinga kang mabuti. Babalik na ako sa kwarto ko. Halos hindi ko mapigilan sarili ko kanina. Jerry Gray, hindi mo pa nga alam ang nararamdaman niya. Nasa loob si Stella? Tama. May kaibigan akong guwardiya dito. Sabi niya, nasa sasakyan si Stella na pumasok sa driveway. Putang inang yan. Nakalimutan na niya ang kanyang ina matapos makisama. Sa mga Gray, ha? Sipsipin hanggang maubos. Tawagan mo siya. Bakit ang bilis ng tibok ng puso ko? Huwag mong sabihin sa akin na in love ako kay Ginong Gray? Hello, Stella? Salbahing bata, akala mo mapapatalsik mo kami. Kasama mo ang mga Gray? Grayville? Nandito na kami. Nanay, anong gusto mo? Gusto ko ng pera. Maraming ibinigay sa'yo ang mga Gray. Bigyan mo ako ng 1,000,000. Itinuturing mo ba akong tunay mong anak? Bakit mo ako iniipit buong buhay? Tama na. Tigilan mo na. Kunin mo na ang pera. Kung hindi, paalisin kita dyan. Pero, Stella, alam kong sinusubukan mong sabihin pero kailangan mong ipagtanggol ang sarili mo. Kapag inaapi ka, itong kailangan mong matutunan habang lumalaki ka. wala ako niyan.
Magkagulo ka kung gusto mo. Ano kung palayasin nila ako? Hindi ako takot. Salbaheng bata, akala mo ang laki-laki mo na ngayon. Pagbabayaran mo ito kapag nakita kita. Mula ngayon, hindi na ako magpapaalipin sa iyo. Hindi pa kita sinusuklian. Tapos ikaw pa ang lumapit. Ang tapang niya, ibinaba ang telepono sa akin. Nanay, magkagulo tayo dun. Hindi ako naniniwala. Magtitiis si Ginang Gray Sr. sa kanya. Ginang Gray Sr. ay hindi man lang alam kung gaano siya kagulo. Tila, hindi mo pa natututuhan ang leksyon. Hinahanap mo ito. Hindi ba? Wala kaming ginawa. Anong karapatan mo? Pumasok kayo ng walang pahintulot sa tirahan ng mga Gray at tinakot ninyo si Stella. Huwag mo akong akusahan. Wala kaming ginawang ganoon. Sigurado ka. Dalhin mo siya rito. Sean? Mr. Gray, siya nga. Sila ang pumili pumasok. Sean, anong kalokohan yan? Nagbabalak sila laban kay Miss Page. Gusto nilang saktan siya. Pinagbantaan pa siya para sa pera. Ikaw! Dalhin siya! Mr. Gray. Bitawan niyo ako. Kasindak-sindak. Hindi ba? Nasayahan ka ba diyan? Pinalampas kita nung nakaraan. Pamilya ni Stella. Mukhang hindi mo pinapahalagahan ang kabaitan ko. Mr. Gray, pasensya na. Kasalanan namin. Hindi na ito maulit. Ako. Chad! Ikaw ang nagmungkahi na disiplinahin si Miss Page. Tama? Hindi! Hindi! Dalhin niyo siya. Turuan mo siyang magsara ng bibig. Chad! Chad! May chismis na mayroon kang dating asawa na may utang na 3 milyon mula sa sugal. Totoo ba to? Ano? Ano ang gagawin mo? Ano? Ano ang gagawin mo? Narinig ko rin na marahas siyang lalaki at may problema sa sugal. Pinakamahalaga, kakalabas lang niya sa bilangguan at hinahanap ka niya. Pakiusap. Huwag mo sabihang nandito ako. Kung hindi, papatayin niya ako. Kung gayon, kung pipirmahan mo to, Mr. Gray, ay maaaring isiping hindi siya sabihan. Pipirmahan ko? Tingnan mo. Pipirmahan ko. Pipirmahan ko. Mr. Gray. Kaya? Maaari na ba akong umalis ngayon? Siyempre. Guwardiya, dalhin siya. Ipakita sa ex-asawa niya. Sumalungat ka. Bakit ka ganoon kalupit? Nagsinungaling ka. Nagsinungaling ka. Sino ka? Hindi ka karapat-dapat na makipagnegosasyon sa akin. Stella, ayos ka lang ba? Mr. Gray? Salamat sa paggawa ng napakaraming bagay para sa akin. Ito'y sa'yo. Ingatan mo ito. Mula ngayon, wala ka ng kaugnayan sa kanila. Malaya kang gawin ang anumang gusto mo. Ang buhay mo ay nagsisimula pa lamang. Diyos ko, napakabait niya. Ayos lang kaya na magkaroon ng damdamin para sa kanya? Tingnan mo ang sarili mo, pagbaligtad at pag-ikot sa iyong pagtulog.
Mr. Gray, ayos ka lang ba? Masakit ba? Ang sakit nito. Paumanhin. Patingin. Sige. Nagbibiro lang ako. Maaga pa. Matulog ka na ulit. Pasok na ako sa trabaho. Nagpaalam ba siya sa akin tungkol sa kanyang schedule? Baka naman tinatrato niya ako bilang kanyang kasintahan? Stella Page, tumigil ka. Kung hindi sa'yo, pagdala ng mga anak, hindi tayo aabot sa ganito kalayo. Tigilan mo yan. Kumalma ka. Gumawa ako ng pagkain para ipakita ang pasasalamat. Ayos lang siguro, diba? Miss Page, bakit ka nandito? Katatapos lang ng meeting ni Mr. Gray, kasama ang Hale Corp. Ipapaalam ko sa kanya nandito ka. Ayos lang. Gusto ko siyang bigyan ng sorpresa. Jerry Gray, bakit ang baba ng presyo? Sinasamantala mo ba relasyon natin? Ginagatasan mo talaga to, no? Anong relasyon? Pinipilit mo akong tawagin kang Dad nang matuto akong magsalita. Marunong ka talagang magtanim ng galit. Hindi ako makapaniwala nagdaramdam ka pa rin sa maliliit na bagay. Sabihin mo, anong gusto mo? Taasan mo ang presyo ng 20%. Paalam. Ingat. Ikaw, ang dalagang iyon, ang siguradong nobya na itinatago mo sa nakaraang mga araw. Lagpas na ba siya sa tamang edad? Napakalupit mo. Tigilan. Hindi na pwedeng pag-usapan ng presyo. Umalis ka. Napaka-considerate mo, ha? Hindi ka ba allergic sa mga babae? Huwag mong sabihin. Nakapagpabago sa'yo ang dalagang iyon. Anong ginagawa mo? Gagawin kong mahirap ang buhay mo. Dahil ayaw mong taasan ng presyo. Gang, Page, sandali lang. Ganda, ngang Halicorp CEO. Ang ganda ng pagtutugma nila. Sa tingin ko, narinig ko, na sila'y magkasintahang kabataan. Mukha silang tugmang mula sa langit. Diyos ko! Pakiwari naman ito ay totoo. Tama na! Tumigil ka! Balik trabaho. Gang, Paige, huwag mo silang pakinggan. Kasosyo lang siya sa negosyo. Si G. Gray ay may mata lamang para kay Ginay. Paige, huwag kang tumingin. Bitawan mo. Yvette Hale. Maghintay ka lang. Paalam. Ingat ka. Stella Page, kasalanan mo ito. Hindi lang nahulog ka sa kanya, kundi kumakapit pa sa imposibleng pantasya. CEO ng Gray Corp siya. Wala ka. Kung hindi ka nagdadalang tao ng kanyang mga anak, hindi ka niya lilingunin.
Gising ka diyan. Stella, huwag magkamali. Hindi ito ang iniisip mo. Ihatid kita pa uwi. Umuulan. Huwag kang magkasakit. Ayos lang. Mr. Gray, itigil mo na ang paglinlang sa akin. Ngunit talagang itinuturing kita. Bilang magiging asawa ko. Stella, makinig ka sa akin. Kanina lang. Stella. Hello? Siguraduhing nakauwing ligtas si Miss Page. Anong nangyayari sa kanya? Hindi ko alam. Tinawag niya ako. At tahimik na uminom. Bakit hindi mo? Tanungin siya? Hindi ako maglalakas loob. Ikaw ang magtanong sa kanya. Galit ang kasintahan ko. Anong gagawin ko? Ano? Kasintahan? Sandali. Di mo ba sinabi na allergic ka sa babae? At baog ka rin? Paano ka nagkakasintahan? Eksakto. Ilang taon na siya? Ano ang trabaho niya? 19 na taong gulang, nag-aaral pa siya. Ano? 19 anyos pa lamang siya. Tol, halimaw ka talaga. Ang punto, buntis siya. 6 na sanggol. 6? Buntis siya. Nang 6 na sanggol? Wala ka bang hiya? Tumigil ka ng uminom! Pumunta ka at humingi ng tawad sa kasintahan mo. Linawin ang lahat. Bata pa siya pagkatapos ng lahat. Oo. Sa palagay ko, linawin ang anumang hindi pagkakaunawaan. Mahirap din para sa kanya. Sige na, pumunta ka at lamingin mo siya. "38 anyos na birhen siya. Di pa nakahawak ng kamay ng babae. Inaasahan, di ba? Huwag mong sundan ang kanyang yapak. Ano sa mundo ang kanyang kinain para magkaroon ng napakaraming sanggol? Uwi na tayo. Sige. Anong meron? Naisip mo na ba? Tataasan ko ng 50% basta. Bigyan si Stella ng paliwanag ngayon. Sige. Usapan na yan. Stella, bakit ka bigla ang aalis? May hindi pagkakaunawaan ba? Ginang Gray Sr., huwag kang mag-alala. Ipapanganak ko. Ligtas ang mga sanggol. Ang lahi mo hindi matatapos dito. Anong sinasabi mo? Matagal na kitang itinuring na isa sa amin. Kung may nagawang mali si Jerry, papapagpasensyahan ko siya sa iyo. Ginang Gray Sr., wala siyang nagawang mali. Kasalanan ko. Ako ay naging nagkakamali. Ginang Grace Sr., narito ako. Yvette, bakit ka narito? Narito ako para linawin ang hindi pagkakaunawaan. Ginang Grace Sr., pwede bang makausap si Stella? Nakuha mo ba yon? Nakuha ko na. Sing-sing na brilyante, titulo ng lupa, ID card, at wala ng senso. Naipaalam na sa City Hall na maging handa. Ganoon ang nangyari. May tanong ka ba? Kaya, hindi pagkakaunawaan lang pala ito. Sinadya mo ang iskema. Tama. Kung hindi, matigas ang ulo. Hindi kailanman magtataas ng presyo. Ngunit, ginaganyan lang niya ako. Dahil buntis ako sa kanyang mga anak? Hindi totoo. Huwag mong maliitin kung gaano kalaki ang halaga mo sa kanya. Kung gusto mo siya, subukan mo. Kausapin mo siya kapag may problema.
Yvette, maraming salamat. Desidido na ako. Gusto ko talaga siya. At ipaglalaban ko ito. Kaya mahal na mahal ka ni Jerry. Gagawin ko rin. Ito ang tip. Kung paano mo siya mapapangiti. Stella, nakabalik na ako. Tandaan mo ang sinabi ko. Oo, sige. Nagawa ko na ang dinaluhan ko dito. Mauna na ako. Hintayin mo ako sa labas. Bakit? Sige, sandali lang. Anong problema? Ipikit mo ang iyong mga mata. Nasaan sapatos mo? Hoy, huwag kang titingin. Ipikit mo ang mata. Sige. Anong ginagawa mo? Naglinis ka ba rito? Bakit ka nasa sahig, Mr. Gray? Ipaglilihi ko ang mga sanggol ng ligtas. Matututo ako ng gawaing bahay. At magiging mabuting ina sa mga bata. Bilang kapalit. Papayagan mo ba akong manatili rito? Stella, anong ginagawa mo? Iyon ang itinuro sa akin ni Yvette. Sabi niya, tanggapin mo ako, bigyan kita ng sanggol. Yvette Hale, mag-ingat ka. Stella, tandaan mo ito. Hindi mo kailangan magpakita sa iba. Kailangan mo lang maging yung sarili mo. Okay? Mr. Gray, pwede ba kitang tanungin? Sige. Mr. Gray, gusto kita. Pwede ba tayong magkasama? Bakit bigla siya? Anong nangyari? Bakit ka umiyak? Huh? Ginoong Gray, hindi mo kailangang maging mabait sa akin dahil lang sa mga sanggol. Anong nangyayari? Sa munting isip mo? Stella, marami akong gustong sabihin sa iyo. Kaya makinig ka. Stella, ikaw ang nais kong makasama. At ikaw ang magiging aking nag-iisang pag-ibig. Naintindihan mo ba? Ginoong Gray, ibig bang sabihin magkasama na tayo ngayon? Ayokong dalhin ka sa lugar na ito ng maaga. Baka ka mabigla. Ngunit ngayon, hindi na ako makapaghintay pa. Teka, ano? Tara na. Ginoong Gray, huling-huli na. Anong ginagawa natin dito? Stella, mahal kita. Walang kinalaman sa mga sanggol.
Mula nang unang makilala kita. Alam kong ikaw ang para sa akin. Stella, pakakasalan mo ba ako? Ginoong Gray, masyado bang mabilis? Kakasama lang natin. Ayaw mo bang pakasal sa akin? Siyempre hindi. Matagal na kitang itinuring na aking. Stella. Pakakasalan mo ba ako? At magiging asawa ko? Stella. Pakakasalan mo ba ako? At magiging asawa ko? Oo. Stella, mula ngayon, sabihin mo lang sa akin. Kapag may problema kang naranasan, nangangako ako na ako'y naroon. Bini-bini, lumapit ka sa kanya. Ito, napakahalaga nito. Ako'y mag-ingat nito para sa atin. Halika na, umuwi na tayo. Ibalita kay Lola ang magandang balita. Tayo na. Salamat sa Diyos. Hindi matatapos dito ang ating angkan. Pinagkalooban mo ako ng napakagandang manugang. Makinig, mula ngayon, siya ay opisyal ng bahagi ng ating sambahayan. Treat him like you would treat me. Walang puwang ang pagpapabaya. Nauunawaan. Hindi sila babangon hanggat hindi mo sila inuutusan. Lahat, tumayo. Hindi na kailangang maging formal. Ngayong napangasawa mo na si Jerry, hindi ba panahon na para palitan ang pagtawag mo sa akin? Stella, ngayong ikinasal ka na kay Jerry, hindi ba panahon na para baguhin mo ang paraan ng pagtawag mo sa akin? Huh? Tawagin mo siya sa kanyang pangalan. Nancy? Oh, tama yan. Itatago ko muna ang mga ito para sa inyong dalawa. Hoy, hindi mo pwedeng kunin ang mga ito. Kung maglakas loob kang apihin siya, makikipag-away ako sa'yo. Lagi kang ganito kasaya sa tabi ko. Jerry, alam kong ikinasal na kayong dalawa. Ngunit mag-ingat ka. Tinanggap niya ang regalo mo. May isa pang magandang balita. Anong magandang balita? Puntis si Stella ng isang sanggol. Ano? Napakabungga ni Stella. At ngayon, buntis siya ng 6 na kambal. G. Gray. Lola. Salamat sa Diyos. Ang pagpapatuloy ng aming angkan ay tiyak na ngayon. Mary, kunin mo sa kwarto ko ang mga bagay sa kahadiyero. GNA, Gray Senior, mga bagay na iyon. Pag-isipan ulit. Sino ka para tanungin ako? Opo, ma'am. Stella, malaking utang na loob namin sa'yo. Babayaran ka namin ng 100 beses. Nancy, sobra ka. Wala akong nagawa.
Laging kakaunti ang anak sa aming pamilya. Sa henerasyon ni Jerry, nasa bingit na ito ng pagkalipol. Kung hindi dahil sa iyo, talaga sana tayong mapapahamak na malimot. Stella, ito ang Gray Crest, ang mana ng aming pamilya. Mula ngayon, lahat sa pamilyang Gray ay nasa iyong paglilingkod. Ikaw ang tanging reyna ng pamilya. Nancy, hindi ko to matatanggap. Tanggapin mo na lang ang regalo. Mula sa sandaling ito, susuportahan ka ng mga Gray. Ito rin ang katapatan ni Lola sa ating relasyon. Nancy, tinatanggap ko to. Gayunman, hindi ko ito pakikialaman. Sisiguraduhin kong protektahan ito. Mabuti. Naniniwala ako sa'yo. Magpahinga ka na. Makakain tayo mamaya. Mary, tiyaking makapagpahinga siya. Malapit nang bumalik ang ina mo. Si Stella. Di pa niya nakikilala. Nanay? Hello? Grace, narinig kong nakabalik ka na. Yvette, mukhang mabilis kumalat ang balita. Narinig mo na ba ang balita? Hindi pa sinasabi sa'yo ni Jerry. Higit na. 6 na buwan nang hindi nakikipag-ugnayan ang anak kong lalaki. Kakaiba. Kung may sinabi man siya sa akin. Nagpakasal si Jerry. Asawa niya estudyante sa universidad, 19 taong mas bata sa kanya. Ano? Mukhang hindi ko dapat piguin si Nancy. Kailangan kong patunayan ang aking halaga. Panahon na para maghanap ng pagsasanay. Maganda ito. Nasa larangan ko. Susubukan ko ito. G. Gray nag-apply, CB Schla, Page sa Harriet Fashion, Parasol, internship, bilang jewelry assistant. Mukhang hindi siya makapaghintay. Napatunayan ang sariling halaga. Ang Harriet Fashion ay isang disenteng kumpanya. Mataas ang kanyang panlasa. Sa alaala ko, hindi pa namin natatapos ang plano para sa quarter na ito. Tama? Ang Harriet Fashion ay nagkakahalaga ng $80 million. Opo, G. Gray. Itago kay Stella. Opo, sir. Ayos! Nakapasa ako sa paunang yugto. Ang personal na pakikipanayam ay bukas na. Anong nagpapasaya sa iyo? Hindi ko pwedeng pahintulutan. Na malaman ni G. Gray na nag-apply ako para sa internship, kailangan kong umasa sa sarili. Wala lang. G. Gray, bakit ka pumunta sa kwarto ko? Iyong kwarto? Mag-asawa na tayo. Ayaw mo bang makipaghati sa kama sa akin? Pero ano? Gusto kong makita kung anong dahilan ang kanyang gawa-gawain ngayon. Pero, hindi pa ako handa. Hindi handa? Anong kailangang ihanda? Hindi handa para sa... iyon. Yun lang ba? Ang tingin mo sa akin? Ha? Buntis ka na ng 9 na buwan. Akala mo ba, sex lang ang iniintindi ko? Kung hindi iyon, ano? Stella, makinig kang mabuti. Asawa kita at buntis ka. Nag-aalala ko sa'yo at gusto kang alagaan. Gusto kong maging malapit sa'yo. Naintindihan mo? Pero, lalaki ka. Wala ka bang mga pangangailangang iyon? Lalaki ako. Pero asawa mo rin ako. May mga tungkulin at pananagutan ako. Bakit ang cool niya kapag seryoso siya? Ano ang nasa isip mo? Naku, dapat mong bayaran ako sa pagsira sa aking pangalan. Paano kita babayaran? Gagawin ko. Matagal na tayong kasal. Gusto kong marinig na tawagin mo akong asawa. Ha? Anong problema? Masyado bang mahirap? Kung masyadong mahirap, pwede nating kalimutan yon.
Hay. Bahala na. Gagawin ko na lang. Asawa! Stella Page, good luck. Pasado sa interview. Iyon siguro ang Harriet Fashion, kumpanyang pinagtatrabahuhan ng manugang kong babae. Ang tagal na mula nang ako'y bumalik, di ko nakilala ang mga kalsadang ito. Ma'am, kailangan mo ba ng tulong? Maaari ko bang malaman kung nasa direksyon na iyan ang Watchell Drive? Tama ba ang daan ko? Tama. Tumiretso ka lang tapos kumanan. Ayos, salamat. Nakatulong ka ng malaki? Walang anuman. May naasikaso ako. Aalis na. Sige. Ingat. Sige, paalam. Sana ang manugang kong babae ay kasing bait at maalalahanin niya. Kumusta? Nandito ako para sa isang panayam. Paano makakapunta sa panayam ang isang katulad mong mataba? Pumunta ka sa ikalawang palapag? Si Stella Page ba yan? Paano siya naging napakataba sa ilang araw lang? Nandito ba siya para sa panayam? Pwede siyang kalaban ko? Narinig niyo na ba? Pinili ang Harriet Fashion. 80 milyong dolyar. Bagong pangulo? Tama yan. Bantayan natin. Ang mga bibig mamaya. Paano kung makasalubong natin ang bagong pangulo? Yun na lamang. Salamat. Stella Page? Narito ako. Stella, ang tiyo ko ay vice-presidente ng Harriet Fashion. Hindi mo kailanman magagawang makipagkumpetensya sa akin para sa pagsasanay na ito. Parang hindi ko maalala ang pangalan ng intern na nais ng bagong pangulo na alagaan natin. Page ba ang apelido niya? Naalala ko nito ay Potts. Hello, G. Moore? Nasa tabi mo ba ang tagapanayam? Si Heidi Potts, ang aking pamangkin, ay lalahok sa panayam ngayon. Tanggapin mo siya. Gagawin namin, G. Moore. Salamat at naalala tayo ni G. Moore. Muntik na akong magkamali. Heidi Potts pala. Bilisan, tawagin siya. Heidi Potts? Narito. Kumusta? Ito ang aking resume. Magandang araw. Narito ang aking resume. Sa ganyang kalaking katawan, naglakas loob kang pumunta sa Harriet Fashion para sa panayam? Hindi ka ba natatakot na sirain mo ang aming imahe? Sa ganyang malaking katawan, naglakas loob kang pumunta sa Harriet Fashion para sa isang interview? Hindi ka ba natatakot na sirain ang aming imahe? Hindi ba tayo hinuhusgahan batay sa ating kakayahan sa panahon ng interview? Dito sa Harriet Fashion, ang hitsura ay mahalaga rin. Paano mo maipapakita ang iyong mukha sa publiko? Alam ba ng iyong pamilya ito? Pero... Jeng-neng. Potts, paumanhin sa paghintay. Hindi ba ito si Heidi? Ang monitor? Narito rin siya para sa interview? Heidi? Tumigil ka. Hindi ito lugar para magsalita ka. Paumanhin, Jiangning. Potts, pinaghintay namin kayo? Nagantay na ako ng kalahating oras. Inutusan ka ba ng tiyo ko na tratuhin ako ng ganito? Paumanhin ginang. Potts. Nasayang na mga gunggong na iyon. Ang sobrang oras mo. Paumanhin. Jenga, Potts, malakas koneksyon mo. Kilala mo, bagong presidente namin. Inutos na sa akin ni G. Gray na alagaan kang mabuti. Ang internship na ito ay tiyak na magiging sa iyo. Si G. Gray? Siya mula sa pinakamayamang pamilya sa Drayton. Ang mga Gray, isipin na binili niya ang Harriet Fashion. Hindi ko inasahan na aalagaan niya ako kaagad. Ano pa ang hinihintay natin? Halika na. Jiangning, Potts, dito po. Hoy! Huwag kang tumayo dyan lang. Halika na.
Miss Potts, maupo po kayo. Pakilala mo po ang iyong sarili. Ako si Stella Page. Nakikipag-usap ka ba? Miss Potts, maaari na po kayo magsimula. Kumusta? Ang pangalan ko ay Heidi Potts. Hoy, anong ginagawa mo? Pwede ka lang biglang pumasok? Umalis ka na. Ginoo? Ako po ang bagong tagalinis. Tingnan mo. Sige, pasok ka na. Isuot muna ang uniforme. Gagawin ko. Sabi ni Vet, dito nagtatrabaho ang manugang ko. Ang ganda ng lugar. Hindi ba ito ang resume ni Stella? Makapasok ako ng palihim at makakuha ng sulyap sa kanya. Tapos na ang pagpapakilala ko. Napakagaling! Gaya ng inaasahan mula sa pamangkin ni Gmore. Mayroon kang malalim na pangunawa sa pangangalap ng alahas. Kulang kami sa talento tulad mo. Masyado kang mabait. Tama yan. Tiyak na mapipili ka para sa internship. Paano mo nasabi iyan? Hindi mo pa ako na-interview. Paano mo? Basta na lang napagpasyahan na ibigay ang trabaho sa kanya. Tingnan mo ang iyong sarili at ang iyong matabang katawan. Naging mabait na kami sa hindi pag-disqualify sa iyo ng direkta. Tama. Ang Harriet Fashion ay hindi nag-empleyo ng mga tanga o matataba. Hindi ba't prinsipyo mo ang pagtanggap at pagkilala? Alam ba ng mga boss ang ginagawa mo? Nakitataas? Sino ka para banggitin sila? Hindi mo karapat-dapat na magsining ng kanilang sapatos. Ipinapayo ko na malaman mo ang iyong lugar at magkaroon ng respeto sa sarili. Parehong nag-aaral sina Kami at Heidi sa iisang universidad. Ang aking panukala ay kinilala bilang pinakamahusay sa bansa. Ikaw? Sige, magpakilala ka. Ayos. Susundin namin ang pamamaraan. Ang internship vacancy ay mapupunta kay Miss Potts tulad ng plano. Ano ang iyong hangarin? Huwag matakot. Gawin mo lang ang makakaya mo. Ako si Stella Page. Estudyante sa Joyner University. Magaling ako sa pag-curate. Dito ba gaganapin ang interview? Pag-curate ang nag-uugnay ng sining at mga tao. Kailangan ng partisipasyon ng tao. Alin sa dalawang ito ang manugang ko? Hindi masama. Maganda ang kanyang panukala. Ako ay tapos na. Kabulastugan ang sinabi mo. Harriet Fashion hindi kumikilala sa mga di-professional na ideya. Ikaw ay diskwalipikado na. Interview na ni Stella. Diba? Mr. Gray, tigil na sa pag-aayos niyan. Buong araw ka nang nag-aayos ng damit? Sige na. Bibigyan natin si Stella ng sorpresa. Bakit naman? Nanalo ang konsepto ko ng parangal. Paano mo nasabing basura to? Kailangan ko ba ng dahilan para sabihin yan? Paano nangahas kang makipagkumpetensya? Kay, Miss Potts? Ipinapayo kong alamin mo ang iyong mga limitasyon at umalis ka na. Naiintindihan ko. Kumikilos ka ng ganito dahil siya ay pamangkin ng vice-presidente.
Pero hindi ba dapat ang kandidato ay mapili sa kakayahan? Kakayahan? Nagbibiro ka ba? Hindi lamang nabibilang si Miss Potts sa isang respetadong pamilya, kundi siya rin ay kinagigiliwan ng bagong presidente. Sino ka ba? Huwag mong banggitin ang kakayahan. Sige. Ilalantad ko ang iyong maling pag-uugali. Sa recording na ito, sisiguraduhin kong lahat Paano ka nangahas? hanggang mabalitaan ng lahat ang iyong mga ginawa. Sisiguraduhin kong maririnig ng lahat ang tungkol sa iyong mga ginawa. Hindi siya pwedeng umalis. Oh, sisirain niya tayo. Put, nang ina mo. Sino ang mag-aakala na may ganito kang panig sa iyo? Ibigay mo ang recording. Ibigay sa'yo? Hindi pwede. Ipapaalam ko ang Harriet Fashion. Iba ito sa lahat. Stella Page, ibigay mo ang recording. Kung hindi, hindi ka makakaalis dito. Heidi, magkaklase tayo dati. Paano hindi ko napansin na ikaw ay ganitong klaseng tao? Sino ka para humusga sa akin? Ano pang hinihintay mo? Kunin mo ang recording na iyan. Bitawan mo ako. Bitiw. Bitiw. Himinahon. Patuloy niyang pinoprotektahan ang kanyang tiyan. Anong ginagawa mo? Tigilan mo iyan. Tigil? Paano mo nagawa? Tumabi ka. Ayos ka lang ba? Stella Page, ito ba ang hihingan mo ng tulong? Maruming tagalinis? Anong aasahan mong magagawa niya? Ginang, bakit nandito kayo? Ginang, kailangan niyo ng tulong? Hindi ito tungkol sa'yo. Umalis ka na. Ikaw si Stella Page? Dumiretso ka lang tapos kumanan. Sige, salamat. Natutuwa ako, ikaw pala ang manugang. Hindi ko pa nakikilala. Umalis? Walang aalis ngayon. Pigilan sila. Sige. Anong nangyari? Anong ginagawa mo? Pakawalan mo ako, Ginang. Tigilan mo. Ha? Bakit ka dumudugo? Pakawalan mo ako. Humph, alam kong kahina-hinala ang kilos mo. Kaya pala buntis ka na. Kaya ka pala kumilos nang walang hiya. Nabuntis ka habang nasa universidad ka pa. Alam kong may mali. Nang unang hakbang niya rito. Put! Pala siya. Wala kang karapatan. Mag-intern sa prestihiyosong kumpanya tulad namin? P, taka. Ikaw, buntis ka? Binibini, alis ka na. Ayokong maging pabigat. Aalis, walang aalis ngayong araw. Ibabahagi ko sa forum ng universidad. Malalaman ng lahat na isa kang puta, na nagpapakalantad at nabuntis. Hindi. Nakikiusap ako. Malalaman nila. Hindi na ako makakapag-aral. Hindi mo pa sinabi na isa kang mag-aaral na nagwagi ng parangal? Anong problema? Nag-aalala ka bang ma-expel ka? Bitawan mo siya. Napakasama mo. Ganito ka pinalaki ni Owen? Sino ka ba? Para banggitin ang pangalan ng tiyuhin ko. Sino ako? Ako ang ina ng bagong pangulo ng Harriet Fashion. Ikaw, tagalinis ka lang, tapang mo tawaging ina ng pangulo. Huwag diyan, parusahan mo siya. Sino nakakaalam ng kalokohan? Ano sasabihin niya mamaya? Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Ano ang ginagawa mo? Bitawan mo ako! Tumigil, hindi ka maaaring pumasok. Tigil. Huwag kang pumasok. Ma-interview. Kilala mo siya? Humakbang sa gilid. Wala akong pakialam. G, Moore's orders. Pigilan ng iba na makagambala sa interview ni Bibla Potts. G. Moore? Owen Moore, who are you? Nangangahas kang banggitin ang buong pangalan ni J. Moore. Owen. Pumunta rito. Sa loob ng 3 segundo. Kung talagang darating si G. Moore, luludaw sa harap mo sa kahiyan. Oh, ganun ba? Hayaan mo akong magbilang kung ganoon. 3, 2, 1.
Nagbablangka ka lang. Anong problema? Hindi mo na mapanatili ang pagpapanggap. JJ mo, paano ito nangyari? G. Gray, maligayang pagdating. Bakit ka pumunta rito? Pinotos mo, napigilan ako. Paano mangyayari yan? Hindi ko gagawin yun. Gago ka. Tang! Ito ang aming bagong pangulo, si G. Gray. G. Gray, nagkamali ako. Patawarin mo po sana ang aking pagmamalabis. Tinanggal ka na. Kunin mo ang iyong mga gamit at umalis. Umalis ka na. G. Gray! Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Sino ka para gawin iyon? Hawak mo ako? Paano nangahas ang tagalinis? Nasaktan ang tauhan ko. Ma'am, okay lang po? Ayos lang ako. Ma'am, di naman kailangang magsinungaling at sabihin ikaw ang ina ni G. Gray. Hindi nila ako palalampasin. Inaalala mo, hubarin ninyo ang bruhang ito. Kukunan ko siya ng ilang hubad na litrato. Yung magte-trending sa social media. Alam mo ba kung sino ang asawa ko? Bakit ko iintindihin kung sino siya? Kung ang Diyos ay bumabaman. Kahit siya ay hindi ka maililigtas? Tulong. Jerry! Jerry Gray? Mahal. Sagipin mo ako. Ano? Ang asawa mo ay si Jerry Gray? Ang asawa mo ba ay si Jerry Gray? Stella Page, managinip ka na lang. Sinasabi mo ba? Buntis ka sa anak ni Jerry Gray? Asawa ko siya at kakasal lang namin. Ito. G. Eng Yang. Potts? Nagsasabi siya ng totoo? Kung talagang asawa niya siya, tapos na tayo. Tingnan mo ang kalagayan niya. Naniniwala ka sa kanya? Nakalimutan mo na ba kung sino ang ipinagkatiwala sa iyo ni G. Gray na alagaan? Puta ka. Muntik mo na akong naloko. Gaano katapang ang tulad mo na mag-angking asawa ka ni G. Gray? Sino sa palagay mo signang? Potts? Ang bagong presidente ng Harriet Fashion ay si G. Jerry Gray. G. Potts, magiging kasintahan ni G. Gray? Hindi ba ako ang asawa ni Jerry? Bakit siya ang magiging kasintahan niya? Gago. Gaano katapang mang-akit ng babae? Huwag kayong nakatayo diyan. Punitin ang damit niya. Gusto kong makita kung makakaalis ka pa. Opo, ma'am. Bitawan mo siya. Ano sa palagay mo ang ginagawa mo? Bitawan mo ako. Gaano katapang mong hipuin siya? G. Gray, narito ka para salubungin ako. Tumabi ka. Stella, bakit ka dumudugo? Stella, gagawin natin? Ang dami mong dugo. Ma? Bakit ka nandito? Huwag mo akong intindihin. Alagaan mo ang asawa mo. Ano? Totoo ang sinabi ng tagalinis na ito? G. Gray. Asawa niya? Nalulunod na tayo. Tapos na tayo. Ikaw ba ang nambuli sa asawa ko? Hindi ako. Talagang hindi ako. Bibi, Potts, manatili ka. Pipigilan mo ako? Kilala mo tiyo ko? Tiyo ko. Harriet Fashion VP Owen Moore. Diba? Tiyo Owen. Tiyo Owen, tulungan mo ako. Kasalanan niya. Huwag mong sabihin pangalan ko. G. Gray, G. Zimmer. Hindi ko kilala ito. Hindi ako tiyo niya. G. Moore, huli na para sa'yo, para tanggahan ito. Sa kasamang palad, ikaw ay tinanggal na. Hindi ito maaaring mangyari. Kasalanan mo ito. Isinama mo ako dito. Anong lakas ng loob mong gawin ito sa akin? Putnang ina, babugbugin kita hanggang mawalan ka ng malay. Huwag kang tumingin. Halika na. Umalis na tayo. G. Moore, BP. Potts, dito tayo. Guardia? Saan ninyo ako dadalhin? Anong ginagawa niyo? Bitawan. Bitawan ninyo ako. Bakit nandito ka pa? Gusto mo ring makaharap ang mga otoridad? Umalis ka! Pakiusap. Patawarin ninyo kami. Patawarin ninyo kami. Pakiusap. Doktor, kumusta siya? Maayos naman siya. Natakot ang mga sanggol.
Payo ko, magpahinga siya ng mahinahon. Sige, doktor, isasamahan kita palabas. Dito. Stella, kumusta ka? May nararamdaman ka bang kung saan? Jerry, ayos lang ako. Kumusta ang mga sanggol? Huwag mag-alala. Ligtas sila. Gayon man, kaligtasan mo ang prioridad ko. Naintindihan mo? Stella, gising na. Ma'am, Ma'am? Ano ang nagmamadali? Gising ka na. Magpahinga ka ng mahinahon. Stella, tawagan mo ako kung may kailangan ka. Ako, siya. Nagustuhan kita nang makita kita. Basta lamang masaya ka. Masaya ako. Huwag kang magpigil. Mau. Grace, ngunit Diyos ko, mabait sa akin ang lahat. Pamilya na kayo para sa akin. mabuti, napakabuti sa pagsama mo. Kumpleto na ang pamilya natin. Sige, magpahinga ka. Ikaw, samahan mo ako. Ano ang susunod mong hakbang? Anong hakbang? Bakit ka nagpapakatanga? Sa unang kasal niya, tingnan mo, tiyan ni Stella, lalong kapansin-pansin, kailangan mong gawing opisyal ang mga bagay at magpakasal sa kanya sa lalong madaling panahon. Kung ganun. Stella, ano sa palagay mo? Sabi nila, nagmamalabis ang mga babae tungkol sa kanilang kasal. Paano at saan mo gustong gawin? Grace, bahala ka. Magaling. Sige, ganito na lang. Stella, huwag kang mahiyang magsabi ng kahilingan. Sisiguraduhin niyang ang kasal mo ay magiging inggit ng buong bayan. Stella, inumin mo na ang gamot. Aalis na ako. Gusto kong pumasok. Sandali. Nanay? Nanay, aray, 38 anyos na ako. 38 anyos na ako. Tigilan mo ang pagtrato sa akin na parang bata. Wala kang alam. Lalabas ako, maghanda sa kasal. Huwag magpabaya. Stella's very anxious. Maaring manganak anumang oras. Ang panganganak ay seryoso. Ano ito? Inihanda ko ito para sa iyo. Pag-aralan mo ito. Lahat ng ito? Ano ba ang lahat? Ha? Saan siya pumunta? Jerry, ipinagkakatiwala ko si Stella sa iyo. Pagbati, Ginoong Jerry Gray at Binibining Stella Page. Sa mahalagang okasyong ito, Halikan mo siya. Halikan mo siya. Halikan mo siya. Halikan mo siya. Anong nangyari? Ayos ka lang ba? Sa palagay ko, panahon na. Anong nangyari? Nabasag ang tubig ko. Mabilis! Tumawag ng ambulansya. Nanay, bakit ang tagal? Oh, narito na ang doktor. Doktor, kumusta ang nangyari? 3 lalaki at 3 babae. Ligtas lahat. Talaga? Ang galing. Magiging lola ka na. Ikaw, lola na rin. Tingnan mo, lumalabas na si Stella. Stella, kumusta ang pakiramdam mo? Masakit ba? Siyempre, masakit. Tigilan mo na siya at hayaan mo siyang magpahinga. Tahimik ngayon. Hayaan nating magpahinga si Stella. Stella, magpahinga kang mabuti. Pupunta na tayo sa ward.
Alis na tayo. Okay? Hoy, huwag mong kalimutan ang mga anak mo. Stella, maupo ka. Maging mas maingat ka habang nagpapagaling ka. Ayos lang ako. Tama. Alagaan mo ang sarili mo. Nasaan si Jerry? Hayaan mo siya. Gunggong yan. Nandito ako. Bilisan mo. Kukuha tayo ng family picture. Hawakan mo sila ng maayos. Ginagawa ko. Huwag ka mag-alala. Dati kong inisip, itinakda akong mabuhay sa kalunos-lunos na buhay. Nang makilala sila, karapat dapat akong mahalin at mabuhay ng masayang buhay. Halika, tumingin dito. Umaasa ako, lahat ng kababaihan sa mundo ay mananatiling may tiwala sa sarili at mapaligiran ng pagmamahal. 3, 2, 1, ngiti! Cheese! Cheese!